Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay panibagong ganap na naman sa loob at sa labas po ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga dabarkads. First topic natin, pag-usapan po natin itong The First Family na kung saan ay pinagbibidahan po nitong si Atasha Mulak. So, di ba marami po nagtatanong nitong mga nakaraan na bakit to wala na pong The First Family. So, ito may good news po tayo dahil The First Family Catch Update. Ito pong ipapakita ko pong mga picture, latest picture ito on their taping day, 8 AM para po sa fresh new episode soon. So, ibig sabihin, nagpahinga lang sila ng mga ilang linggo, pero eto at muli na naman pong sasabak ang buong The First Family cast. Sa mga nakakamiss po sa The First Family, mag-antay-antay lamang po kayo dyan dahil ongoing na po ang taping ng The First Family. Kaya wala pa rin po pala itong si Atasha Mulak madalas dito po sa Itbulaga dahil marami po niyang ginagawang proyekto. So, kakapasok lamang po na balita mga kadabarkads. Ito yung hindi ko po naisama sa isang update natin kanina bago po matapos ang Itbulaga. So, ang mga media po ay naglabas ng inilabas po ng Muntinlupa RTC kaugnay po doon sa sinampang kaso ni Bossing Vic Soto dito po kay Direk Daryl Yap na cyber libel. Ngayon may panibago pong update tungkol dyan at iisa-isahin nating himayin ang tungkol dito at ang nakakapagtaka bakit binaba po yung piyansa sa 10,000. 35 million po yung hinihingi ni Bossing Vic Soto. So, himayin po natin yung topic, no? So, naglabas po ng 3-page ang Muntinlupa RTC. And ito po yung inilabas nila. Basahin muna natin. Sabi dito, the undersigned Assistant City Prosecutor accuses Daryl Ray Yap Ibalingit of the crime of libel under Art 353 and 355 of the Revised Penal Code as amended in relation to violation of Sec 4 C4 of RA 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, committed as follow. That on or about the first day of January 2025 in the city of Muntinlupa, Philippines, and within the jurisdiction of the Honorable Court, the above-named accused being a film director, screenwriter, and producer, using his personal Facebook account named Daryl Yap, which account can only be accessed using information or computer technologies or through a computer system with deliberate and malicious intent to tarnish or cause dishonor upon the reputation of one Marvic Vic Soto y Castillo, or to expose the latter to public contempt, hatred, or ridicule, the latter being a resident of 114 Cordillera Street, Ayala Alabang, Muntinlupa City, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously compose, prepare, write, publish, and post a teaser video of his film entitled The Hour of Pepsi Paloma, which showed or aired the following film scene to it. Ayan po yung sinabi doon, 'di ba? Doon sa teaser. And then, ito po yung pangalawang nilalaman ng page. I hereby certify that the crime or offense charged in this case has a prescribed penalty of not more than 6 years po na pagkakakulong without regard to fine, and hence an expedited preliminary investigation was conducted in this case pursuant to Section 8, Rule 5 of DOJ Department Circular Number 28 Series of 2024. I have personally examined the complainants and this witness
the respondent filed his/her counter affidavit, was given the opportunity to submit controverting evidence, that there is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction of the accused when the case is tried in court based on testimonial, documentary, real object, and other available evidence on hand, and further the filing of this information is with the prior authority of the city prosecutor. So, ito po yung mga witness: Marvic Soto Castillo, Jennifer Panco Ponce, Nelia B. Parte, ayan, and others. Ayan po yung mga witnesses, mga Cadaver Cads. And alam nyo po ba, nabasa natin dito na 10,000 daw yung piyansa nitong si Bossing Vic Soto. Nakakaloko, diba? Ang hinihingi po ni Bossing ay 35 million, pero ang nakasulat dito sa GMA News ay 10,000. Kaya may nagtatanong dito na 10k piyansa po sa cyber libel. Sabi naman ng isa, baka 10 million na mali lang. So baka nga po 10 million yun, mga Cadaver Cads, na mali lang po ng post itong GMA. And alam nyo po, nakakatuwa yung mga komento ng mga netizen dito sa post ng GMA na ipadala na daw sa dahig itong si Daryl Yap dahil hindi daw nila alam na meron po palang Muntinlupa RTC. Kaya dapat ipadala na daw ito sa dahig at doon daw ito litisin sa ICC. Tulad ng komento ng isang netizen na to, sabi niya, padala nyo na agad sa ICC, wala namang kwenta justice system dito. Komento pa po ng isa, sa ICC na yan, wala naman tayong korte. Sabi pa ng isa, sa Hague, Netherlands nyo dalhin, ipaubayan nyo na sa mga putiyan. Wala namang kwenta ang batas dito, mga bias. Sabi pa ng isa, sa ICC nyo ipadala, doon nyo ipalitis. So, itong si Daryl Yap, isa rin po siyang maka-DDS din po yan. Supporters din po ito ni ex-President Duterte. Pero tila baga hindi po siya kinikilala ng ilang supporters nitong si ex-President Duterte. Dahil mismong sila, gusto po nilang ipadala itong kaanib nilang si Derek Daryl Yap sa dahig, doon daw ipalites. So sa mga naguguluhan po sa 10,000, baka 10 million yun, mga Cadaver Cads, na mali lang po talaga ng post etong GMA News siguro, no? And mabuti naman dahil hindi to talaga nagpatinag itong si Bossing Vic Soto. Talagang siya po ay nanindigan na itutuloy niya po ang kaso. So, kailangan pong sumagot itong si Daryl Yap dito po sa inilabas ng korte, or else, no, pag pinaliwala niya itong mga Cadaver Cads, possible na makulong itong si DY. So, paano hanggang dito lamang po update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.